Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Tanomi. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Pagod na umuwi si Amara. Maghapon itong nagtinda sa palengke at maraming tao. Kaya ramdam na ramdam niya ang pagod. Napabuntong hininga na lamang ang babae noong makitang asawa na nakaupo sa kusina. Anong ginagawa mo dyan? Kakain ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Seryosong tanong ni Carlo. Ano naman ang pag-uusapan natin at mukhang seryoso ka? Nasaan ang pera na naitabi sa kwarto? Ginamit ko sa puhunan ko. Kinuha mo kasi yung pangpuhunan ko kagabi, kaya yun na lamang yung ginamit ko. Malakas na hinampas ni Carlo ang lamesa. Ano ka ba naman, Amara? Para sa negosyo ko yun. Kunot noong lumapit si Amara. Teka nga, ano para sa negosyo mo? Inipon ko yun para sa ating dalawa. Kinuha mo pangpuhunan ko sa palengke at sinabing para sa negosyo mo tapos balak mo ulit kunin ang ipon ko? Saan napunta yung kinuha mo kagabi? Napakagatlabi si Carlo. Kinuha ang kanyang mga gamit at aalis sana nang pigilan siya ng asawa. Saan ka pupunta? Aalis na lang muna ako. Hirap na ako, Amara. Tignan mo nga yung bahay. Ang gulo-gulo. Wala pa tayong halos makain. Kung meron man, paulit-ulit ang ulam. Hindi ko na kinakayang paghihirap na to. Sunod-sunod na sigaw ni Carlo at agad na umalis. Hindi makapaniwala si Amara sa kanyang mga narinig. Walang ginawang kanyang asawa kundi ubusin ang pera at sahod sa sinasabi niyang negosyo, pero wala naman silang napapala. Kapag walang trabaho sa construction si Carlo, ay nasa loob lamang ng bahay at natutulog maghapon. Walang nagawa si Amara kundi ang umiyak mag-isa sa kanilang kwarto. Samantalang si Carlo ay umiinom ng alak habang akbay-akbay ang isang dalaga. Bakit? Mukhang bad mood ka, baby. Malambing na tanong ni Selena. Sinong hindi magagalit? Napakahirap ng buhay. Di masaan sa pera si Amara. Napanguso sa Selena at inihiga ang ulo sa balikat ang kasama. Napangisi ang lalaki at hinalikan ng dalagang katabi. Mabuti ka pa, nandito ka lang sa tabi ko. Kapag malaki ang kita ko sa susunod, bili tayo nung sinasabi mong pabango. Pumagikik sa tawa sa Selena at hinalikan ang kasama. Salamat, baby. Bakit pa kasi hindi mo pa hiwalayan ang asawa mo para tayong dalawa na lamang ang magsama? Ayoko na magtago. Nakangusong sambit ng dalaga. Tama ka. Patagal mo na sinasabi sa akin yan. At ngayong nakapagpasya na ako, iiwalayan ko na siya dahil wala rin naman siyang silbi. Mas lalo lang akong maghirap sa kanya. Malawak na napangiti sa Selena. Pakiramdam niya ay siya na ang nanalo sa lahat. Pagsapit ng umaga, maagang nagising si Amara para ipaghanda ng pagkain ng kanyang asawa. Pagka-uwi naman ni Carlo ay hindi man lamang niya pinansin ang asawa at diretso na siya agad sa kanilang kwarto. Sinundan naman ito ni Amara para matigil ang kanilang away. Inumaga ka na naman sa inuman. Halika, kumain na tayo. Aalis na ako. Walang emosyong sambit na lalaki. Aalis? Kararating mo lang ah. Saan ka na naman pupunta? Wala ka bang trabaho? Malapit ang pagbabahid natin ng upa. Yun na lamang bang maririnig ko sa'yo? Ang daming babayaran, walang pera o kaya walang budget. Sobrang pagod na ako sa buhay na mayroon tayo. Aalis na lamang ako. Itigil na lang natin tong kalokohan na to. Malakas sa sigaw ni Carlo. Kahit anong sabihin ni Amara para mapigilan ng asawa, ay hindi na siya pinakinggan pa ng lalaki. Napaupo na lamang ang babae sa harap ng pintuan. Hindi makapaniwalang pinapanood ang asawa na may daladalang mga gamit paalis sa kanilang tahanan. Bakit mo ako iniwan? Akala ko ba kahit anong hirap natin magkasama pa rin tayo magpupursige hanggang sa gumandang buhay natin? Hindi makapaniwalang pagtatanong ni Amara sa kawalan. Napatakip ng bibig si Amara at pilit na pinipigilan ang paghikbi sa kakaiyak. Sa huli, hindi pa rin niya napigilan ang bigat na nararamdaman at napahagulgol sa pag-iyak. Sa mga sumunod na araw, parang namanhid na sa lahat ang babae. Kakain sa umaga,
pupunta sa palengke para magtinda at uuwi sa gabi para matulog. Napapansin din ng mga kasamahan ni Amara ang lungkot sa kanyang mukha. Pero kahit anong pag-alala nila sa kanya, hindi nila magawang magsalita dahil umiiwas si Amara sa pakikipag-usap. Ganon na lamang ang ginagawa ni Amara hanggang sa isang araw, biglang may lumapit sa kanyang kakilala. Ate! Ate, halika, may papakita ko sa'yo! Malakas sa sigaw ng isang dalaga. Ano naman yun? Wala ako sa mulat, maraming bumibili. Ipabantay mo muna kay Manang yan. Halika, sobrang mahalaga nito. Muling pangungulit ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Amara at napatingin sa katabing tindera. Pumayag naman ang tindera. Hindi makapag-antay ang kakilala niya, kaya mabilis sa sumunod si Amara. Ano naman ang titignan natin dito? Tignan mo yun oh. Hindi ba si Kuya Carlo yun, yung asawa mo? Sunod-sunod na pagtatanong ng dalaga. Napatulala si Amara. Hindi na niya kailangang lumapit dahil kahit nakatalikod ng lalaki, ay alam niyang si Carlo yun. Parang pinipig ang kanyang puso habang pinapanood ang lambingan ng asawa at ni Selena. Nauutal na napatanong si Amara sa kasama. Si yung babae. Kilala ko yan. Siya yung may-ari ng mini grocery sa taas. Mahinang sambit ng kasama. Hindi makahinga si Amara sa kanyang narinig. Malalalim ang kanyang paghinga na para bang nauubusan siya ng hangin. Napahawak siya sa dibdib at tinalikuran ng panloloko ng asawa. Pinilit na lamang niya sariling magsalita upang magpaalam sa kasama. Babalik na ako sa pwesto. Hindi na inantay ni Amara ang kasama at tumakbo paalis sa lugar. Hingal na hingal itong nakabalik sa kanyang pwesto, pero agad din na inayos sa mga benta. Sunod-sunod na nagtanong ang kanyang mga kasamahan ngunit wala siyang pinansin. Ang tanging nasa isipan lamang ni Amara sa mga oras na yun ay ang tumakbo palayo sa lugar. Habang tumatakbo ito palayo sa palengke, isa-isang nagsibagsakan ng kanyang mga luha. Noong napagod siya sa kakatakbo, ay umupo ito sa isang gilid. Doon, may matandang lalaki ang nakapansin sa kanya. Lumapit ito at binigyan siya ng panyo. Maraming salamat po. Walang anuman, Iha. Ano bang problema mo at baka makatulong ako? Nakangiting tanong ng matandang lalaki. Umiiyak na nilabas ni Amara ang sama ng loob. Lahat ng kanyang kinikimkim sa asawa ay isa-isa niyang inilabas. Lahat ng hirap, pagod at problema nilabas niya lahat sa isang taong hindi naman niya kilala. Wala na ba akong magagawa kundi tanggapin ng lahat na nangyari? Marahang napangiti ang matandang lalaki at tinapik-tapik ang likod ni Amara. Bata ka pa, anak. Marami ka pang pwedeng simulan sa buhay. Kapag may nagsasarang pinto, mayroong magbubukas sa panibago. Tuparin mo mga pangarap mo at pakita mo sa kanya na hindi mo siya kailangan. Na kayang-kaya mong abutin lahat kahit nagsimula ka sa pinakababa. Nanlalaki ang mga mata ni Amara na nilingon ng matandang lalaki para itong nabigyan ng panibagong pag-asa. Malawak na napangiti ang matanda nung makitang dasalidong mukha ni Amara at nagpaalam ng umalis. Sumigaw ng pasasalamat si Amara at huminga ng malalim. Tama si Tito. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pa akong gustong gawin sa buhay para magpakain sa lungkot. Napangiti si Amara at muling tinignan ang matandang lalaki na naglalakad paalis. Simula sa araw na yon, kahit dala-dala pa rin yan sakit ang paghihiwalay nila ng mag-asawa, ay hindi siya sumuko. Ginamit yan sakit na nadarama bilang lakas. Nagdoble kayod sa pagtitinda sa palengke hanggang sa natuto siyang mag-supply at makipagsapalaran sa pagnenegosyo. Sa gitna ng kanyang pag-angat sa buhay, nakilala naman niya ang isang misteryosong binata na si Sander. Isang hapon, abala si Amara sa pagtitinda sa palengke nang biglang bumuhos ng malakas na ulan. Dali-daling inayos ng dalagang kanyang paninda dahil sa pagmamadali, nahulog pa niyang ibang mga paninda. Basang-basa na sa ulan si Amara nung pinupulot niya mga nahulog. Habang nagpupulot, meron naman lumapit na binata sa kanya. Tulungan na kita. Kunot noong napalingon si Amara sa isang lalaking hindi niya kilala. Walang pag-aalinlangan si Sander na tumulong sa dalaga.
Hindi lang sa pagpupulot ng mga nahulog na paninda, kundi pati sa pagbubuhat sa pwesto ng dalaga. Matapos ang lahat, nahihiyang nag-abot ng maliit na tuwalya si Amara kay Sander. Salamat ha, nabasa ka na rin tuloy. Ayos lang, ako nga pala si Sander. Magsasalita pa sanang dalaga, ngunit nagpaalam na si Sander na aalis. Tumango na lamang si Amara at muling nagpasalamat. Mula noon, paminsan-minsan na niyang nakikitang binata sa palengke. Isang lalaking hindi pala salita pero laging handang tumulong kapag kailangan ni Amara. Unti-unti, naging bahagi na rin sa pang-araw-araw ng dalaga ang pagdalaw sa pwesto ni Sander. Isang araw, seryosong pinapanood ni Amara si Sander na nakangiting naglalakad palapit sa kanya. Nandito ka na naman? Wala ka bang trabaho? Ang tagal na nating magkakilala. Halos araw-araw kita nakikita. At ni minsan hindi kita nakikitang nagtatrabaho. Kunwari ka pa dyan. Alam ko naman na masaya ka nandito ako. Ano may tutulong ko sa'yo ngayon, prinsesa ko? Dali-daling tumalikod si Amara. Pilit na tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Ano? Pinagsasasabi mo dyan? Ay, kailangang may deliver ang mga ito. Dapat darating na ito mamayang hapon sa lugar. Okay, send mo na lang sa akin ang address at kukunin contract dito. Sabihin mo na lamang sa mga trabahador mo na ihanda ang mga produkto. Tumango si Amara. Agad namang naglakad pa alis si Sander nang bigla siyang pinigilan ng babae. Salamat. Wala ka na lang ginawa sa akin kundi tumulong. Simula nung una tayong nagkakilala hanggang ngayon, nandiyan ka na tumutulong sa akin at tinuturuan ako tungkol sa pagnenegosyo. Ilang ulit ko ba dapat sabihin sa'yo? Ako ang anghel na pinadala sa'yo mula sa langit. Wala ko ibang dapat gawin kundi ang tulungan ka. Ikaw talaga? Seryoso ako para kang bata. Natawa na lamang si Sander at nagpaalam na sa babae. Napangiti si Amara. Hindi maitago sa sarili ang pagkahulog sa lalaki. Isang tahimik ngunit mabait na binata. Paano naman hindi mahuhulog si Amara kay Sander kung hindi siya iniwan nito kahit noong mga panahon na walang-wala siya? Si Sander ang naging sandigan niya sa likod ng kanyang tagumpay. Tahimik pero laging nariyan. Pagkabalik ni Sander, agad siyang dumiretso sa pwesto ni Amara. Tapos mo na lahat? Oo, wala ka naman dapat i-deliver ngayong araw? Wala na, salamat. Dumadami nang kumukuha sa'yo ng mga produkto mo. Bakit hindi mo palawakin ang sakop mo? Malay mo, lumaki yung munti mong negosyo. Ito pa nga lang yung tinuro mo sa akin, sobra-sobra na. Okay na sa akin to. May potential tong mas lalong lumawak, Amara. Malay mo sa huli, magkakaroon ka ng buhay na hindi mo na kailangang alalahanin na wala kang pagkukuhanan ng pera. Ang tanong, kakayanin ko ba? Feeling ko nga hindi ko pa nagagamay ang pagnenegosyo kahit ilang buwan mo na akong naturuan. Kakayanin mo, nandito naman ako Tutulungan kita hanggang dulo. Napangiti si Amara. Sa totoo lamang ay matagal na niyang iniisip ang palawakin ng sakop niya sa pagbebenta at maging isang ganap na supplier, pero natatakot siya. Ngayon na sinabi sa kanya ni Sander na patuloy siyang tutulong ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Amara. Sa mga sumunod na araw, mas lalong dumami ang mga taong bumibili ng produkto ni Amara. Sobrang saya niya at nagpapasalamat dahil mayroong muli si Sander sa kanyang tabi na kahit matirik ang araw ay hindi napapagod na mag-deliver buong hapon. Napansin naman yon ng mga kasamahan na tindera ni Amara at lumapit sa kanya. Ang swerte mo, nakalaya ka sa malas sa buhay mo tapos agad ka namang binigyan ng swerte. Kinikilig na sambit ng isang tindera. Kaya nga, in love talaga si Sander sa iyo ano? Humahagikik na sigaw naman ang isa pang tindera. Umiling-iling naman si Amara sa kanyang mga kasamahan. Ano ba kayo? Anong in love? Masyadong matulungin lamang yan si Sander kaya ganyan. Sus, napakamanhid mo naman Amara. Sa tingin mo ba tutulong ng ganyan yan kapag wala siyang nararamdaman sa'yo? Kahit mga taong matulungin, hindi tutulong ng sobra sa taong hindi naman nila kaano-ano no? Natatawang paliwanag ng isang tindera. Namumulang napasulyap si Amara kay Sander na abala sa pagbubuhat ng kanyang mga produkto. Ngayon naiisipin niya, lahat ng pag-uusap nila at pagsasama ng binata ay tungkol lamang sa kanyang trabaho. Narealize ni Amara sa mga oras na yon na hindi pa niya lubos na kilala si Sander kahit mag-iisang taon na silang magkakilala. Huminga ng malalim si Amara at lumapit sa binata.
Oh, tapos ka na bang makipag-usap sa mga kasamahan mo? Inaayos ko lang itong mga delivery bukas ng umaga para handa na. Katapos, ihatid na kita sa bahay mo. May gagawin ka ba mamayang gabi? Bakit? I-date mo ba ako? Sander naman seryoso ako. Natatawang hininto ni Sander ang kanyang ginagawa at hinarap ng maayos ang kausap. Sige, sabihin mo ang gusto mo sabihin. Naisip ko lang na matagal na tayong magkakilala pero hindi pa kita lubos na kilala. At parang dito lamang tayo sa palengke nagkakausap. Kaya gusto ko sanang yayain kang kumain mamayang gabi. Ipagluluto kita ng ulam. Hindi napigilan ni Sander ang kanyang tuwa. Malawak itong ngumiti sa kausap at tumango. Masaya ako sa imbitasyon mo. Sige, matapos kitang ihatid ay uuwi muna ako para maligo at babalik din ako agad sa bahay mo. Talaga? Ano gusto mong ulam? Ipagluto mo ako ng kaldereta. Sabik na tumango si Amara bago pumasok sa kanyang mini truck, habang si Sander ay hindi pa rin mawala ang ngiti. Sa ilang buwan nilang magkakilala ni Amara, ay iyon ang kauna-unahang beses na binigyan siya ng tsansa na makapasok sa kanyang buhay. Sa gabing yun, kabadong inaantay ni Amara ang kanyang bisita. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin si Sander na bagong ligo. Halika, pasok ka. Pasensya ka na sa bahay at magulo ha. Alam mo namang maaga pa lang ay umaalis na ako at pag-uwi naman, laging pagod. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Amara. Masaya nga ako dahil may nalalaman akong tungkol sa'yo. Kabadong ngumiti si Amara. Pagpasok ni Sander ay agad na naamoy ng babae ang pabango niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso na para bang sasabog ito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili bago sinundan ang bisita sa kusina. Nung una, tahimik na nagsasalos sa pagkain ng dalawa hanggang sa nagkaroon ng lakas loob si Amara na magtanong ng mga bagay tungkol kay Sander. Masaya namang sinagot lahat ng binata ang mga katanungan. Ano naman ang paborito mong kulay? Asul, ikaw? Violet. Tumango si Sander at sumubo muli ng pagkain. Napatitig naman si Amara sa kasama. Malawak na napangiti ang binata nang mapansin ang kumikinang na mga mata ng babae. Hindi ko alam na ganyan ka na pala kainteresado sa akin. Sinabi mo sana ng mas maaga at naglakas loob akong yayain ka ng date. Namula ang buong mukha ni Amara. Hindi naman sa ganun, no. Siyempre, ang laki nang naitulong mo sa akin pero ni minsan hindi kita sinubukang kilalanin. Hindi ko naman maitatanggi na isa ka na sa importanteng tao sa buhay ko. At gusto kong pangalagaan kung ano yung meron sa atin. Alagaan? Wag, ayoko. Kunot noong nilingon ni Amara ang kausap na ikinatuwa ng binata. Ayokong alagaan mo kung anong meron sa atin dahil baka tumagal na, ganito na lamang tayo. Alam mo kung ano yung gusto ko? Ang lumalim ang kung anong meron sa ating dalawa. Napakagat ng labi si Amara at yumuko. Nagwawala ang kanyang puso at mukhang walang balak kumalma. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Marahang hinawakan ni Sander ang kamay ng kasama na ikinagulat ni Amara. Seryoso ako, pero hindi kita minamadali. Marami pa tayong oras at araw. Dahan-dahan natin kilalanin ang isa't isa hanggang buong puso mo na akong kayang tanggapin sa iyong buhay at papasukin sa iyong puso. Nanlalaki ang mga mata ni Amara na napatingin sa kausap. Parang hinahaplos ang kanyang puso sa narinig. Ang kaninang nagwawalang puso niya ay biglang naging kalmado. Nagpapasalamat ako at nakilala kita. May mga bagay ako natutunan, hindi lamang sa buhay kundi sa sarili kong puso. Anong ibig mo sabihin? Secret. Sasabihin ko na lamang sa isa tamang panahon. At daya nito, ando na yung kilig ko oh. Natatawang hinampas ni Amara sa balikat ng kasama. Matapos ang kanilang seryosong usapan na walang kakaibang tensyon sa katawan ng babae. Sa gabing yun, masayang nagkwentuhan ng dalawa. Sa mga sumunod na araw, kapag hindi masyadong abala si Amara sa trabaho, ay niyayaya niya si Sander na kumain sa kanyang tinitirahan. Lagi silang nagkukwentuhan tungkol sa isa't isa hanggang sa tuluyan na silang nagkalapit. Isang gabi, pinagluto muli ni Amara ang binata ng kanyang paboritong ulam. Pagbukas ng babae sa pintuan, laking gulat niya nang makita si Sander na may hawak-hawak na magarbong bulaklak. Anong meron? Malawak na ngumiti si Sander at nahihiyang binigay ang bulaklak na kanyang binili. Bulaklak. Para sa'yo.
Pasasalamat ko sa pagluluto mo sa akin ng pagkain. Ang ganda naman, ang bango. Salamat pero bakit nagabala ka pa? Masaya akong pinagluluto ka ng mga paborito mong ulam. Basta, deserve mo yan. Mukha pang mamahalin. Naku ka ha, nakakahiya. Pinag-ipunan ko yan para sa'yo, kaya tanggapin mo na. Sa pagsisikap ni Sander na mabigyan ng bulaklak ang babae, naaalala ni Amara ang dating asawa. Ni minsan hindi siya naisipang bilhan ng kahit ano ni Carlo. Sa kauna-unahang beses niyang nakatanggap ng regalo, hindi niya mapigilang makaramdam ng saya. Niyakap niya mula sa likod si Sander na naglalakad papunta sa kusina. Salamat. Nagulat man ang binata ngunit niyakap niya rin ito pabalik. Para lamang sa bulaklak, ganyan ka nakasaya. Bilhin ko kaya ang buong flower shop sa palengke para araw-araw ka nabibigyan. Gusto ko nakikita kang ganito kasaya. Loko ka talaga. Okay na ako dito no? Ako hindi. Hindi lamang yan ang ibibigay ko sa'yo. Lahat-lahat. Pagdating ng araw, lahat ang gusto mo ibibigay ko. Bakit mo naman ibibigay sa akin ang lahat? Hindi mo naman ako jowa. Darating din tayo doon once na ready ka na ulit sa bagong pag-ibig. Napabuntong hininga si Amara sa kanya narinig. Hinanap niyang pagbibiro sa mga mata ng kasama. Ngunit ang tanging nakita niya lamang ay mga paningin na puno ng senseridad. Kagat-labing napaisip ang babae. Napahawak ito sa pusong nagwawala bago tinignan muli si Sander sa mga mata. Paano kung handa na ako? Dahan-dahang umangat ang gilid ng mga labi ni Sander. Hinila muli ang kasama palapit sa kanya at niyakap na mahigpit. Di gagawin ko lahat para hindi mo pagsisihan na akong pinili mong makapasok sa puso mong minsan ang nasira. Pangako mo yan? Araw-araw kong pagsisikapan na pasayahin ka. Kahit hindi ako perpektong tao, sisikapin kong maging perpektong nobyo sa'yo. Sige, ipagkakatiwala kong puso ko sa'yo. Mas lalong humigpit ang yakap ni Sander. Ngayon na nabigyan siya ng pagkakataon, nangako ang lalaki sa kanyang sarili na aalagaan at pasasayahin niya si Amara. Bago naman magsimulang relasyon ng dalawa, pinaalam muna ni Amara lahat ng tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi naman nagulat ang binata dahil simula pa lamang na nakilala niyang babae, ay alam na niyang lahat. Nakahinga ng maluwag si Amara nang masayang tinanggap pa rin siya ni Sander kahit nalaman niyang kasal pa rin ito kay Carlo. Naging masayang dalawa sa bagong yugto ng kanilang relasyon. Mas lalo pa itong sumaya noong nakatanggap ng tawag si Amara sa isang umaga. Isang araw, hindi inaasahang tawag mula sa isang unknown number ang tumawag sa cellphone ni Amara. Agad naman niya itong sinagot. Hello po, sino po sila? Ito po ba si Miss Amara na nagsusupply sa palengke? Mahinang tanong ng isang lalaki. Yes po, ano pong maitutulong ko sa inyo? Ako nga pala si Kyle Montenegro. Gusto kong kunin ka bilang supplier sa kumpanya ko. Seryosong sambit na lalaki. Napasinghap ng malakas si Amara. Kilalang kilala niya ang lalaking yon. Hindi siya makapaniwala na mabibigyan siya ng malaking pagkakataon ng isang kilalang bilyonaryo. Sigurado po ba kayo? Yes, I am. Tatawagan ka na lang ng sekretarya ko para sa kontrata. Kung may nais kang idagdag sa kontrata o gustong baguhin, sabihin mo lamang sa akin, sekretary. Kung may babaguhin man, usapan nating dalawa para maging maayos ang lahat. Malumanay na sambit ang bilyonaryo. Opo. Sige po, sabihan niyo lang po ako. Pagkatapos ng tawag, agad na lumapit si Sander na puno ng kuryosidad. Anong meron sa tawag mo at mukhang sobrang saya ng nobya ko? Sander, may gusto makipag-partner sa akin at alam mo ba kung sino? Sino naman? Si Kyle Montenegro, isa sa mga kilalang bilyonaryo. Malawak na napangiti si Sander at niyakap ang nobya. Masaya ako para sa'yo. Mukhang magiging busy tayo lalo simula ngayon. Masayang tumango-tango si Amara. Sobrang bilis ang pangyayari at hindi na malaya ni Amara ang pagdating ng araw ng pagkikita nila ng sekretarya ni Kyle Montenegro. Maagi siyang pumunta sa kumpanya ng nakausap habang daladala lahat ng kinakailangan dokumento. Agad naman siyang sinalubong ng sekretarya ng bilyonaryo kung saan dinala siya sa isang conference room. Pinag-usapan nila ang partnership sa mismong building company ng bilyonaryo si Kyle Montenegro. Nanginginig ang mga kamay ni Amara na pinirmahan ng kontrata
matapos itong basahin. Ayos na po ba lahat or may gusto pa po kayong ipadalang mensahe sa boss ko? Banayad na tanong ng sekretarya. Totoo po ba to? Masayang nginitian ng sekretarya si Amara at marahan na hinawakan sa balikat. Maganda po kayo. Ito na simula ng pag-angat ng negosyo niyo at opo, totoo po ang lahat ng ito. Masayang sagot ang sekretarya bago nagpaalam na umalis. Hindi napigilan ni Amara ang kanyang kasiyahan at napaluha. Nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang binigay sa kanya hanggang sa naalala ang nobyo. Lahat ng magagandang nangyari sa akin, nagsimula nung dumating si Sander sa buhay ko. Dali-daling kinuha ni Amara ang kanyang cellphone at tinawagan ng binata. Puno naman ng pag-alala si Sander nung narinig ang paghikbi ng nobya. Amara, bakit ka naiyak? May problema ba? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Walang problema. Masaya lamang ako at gusto ko marinig ang boses mo. Oo nga pala. Ngayon ang pagkikita mo sa sekretarya ng bilyonaryo. Walang problema sa kontrata. Kaya pumirma na ako. Para ako nananaginip ng gising, Sander. Unti-unti nang nagbubunga lahat ng paghihirap at pagchichika mo. Nasaan ka't susunduin kita? Mag-celebrate tayong dalawa. Masayang napangiti si Amara at sinabi ang pangalan ng lugar na nasaan siya. Ilang minutong lumipas ay dumating na rin si Sander sa lugar at sinalubong ng yakap ang nobya na humahagulgol pa rin sa pag-iyak. Paglabas silang dalawa, laking gulat ni Amara nang makita ang magarbong motor. San galing to? Aba, pinaghirapan ko to. Gusto kong bumili ng pwedeng gamitin sa paghatid sundo sa'yo. Lalo na ngayon na bumupunga ng negosyo mo. Panigurado ako hindi lang si Kyle ang gustong makipagkontrata sa'yo kapag kumalat na ikaw yung kanilang supplier. Talagang bumili ka pa ng motor para lang sa akin. Hindi ka ba napapagod? Nagtatrabaho ka, tumutulong ka sa akin, tapos gusto mo pang ihatid sundo ako? Hindi ko naman gagawin kung hindi ko kaya. Maliit na bagay lamang to sa akin. Pakiramdam ni Amar na wala na siyang hihilingin pa sa Diyos dahil sobrang biyaya ng ibinibigay sa kanya. Isang negosyong umaangat at isang lalaking minamahal siya ng lubusan. Naging abala si Amara simula nung nagkaroon siya ng kontrata sa isang bilyonaryo. Sunod-sunod ang mga naging bagong kliyente. Lumawak ang sakop ng kanyang munting negosyo, kung dati isa sa isang lungsod lamang siya. Ngayon, pati sa mga probinsya ay nakakapag-supply ito ng kanyang mga produkto. Samantalang ang kanyang dating asawa ni Scarlett Selena ay nagkaroon din ng magandang offer. Kapag napirma natin ang kontrata, lalaki ang negosyo ko. Masayang sambit ni Carlos sa kanyang kinakasama na Selena. Sabi ko sa iyo si Amara lang humihila sa iyo pababa. Paniguradong babalik ng doble ang lahat ng nabentang ari-arian natin. Humahagikik na sabi ng dalaga. Tama ka. Mabuti at nakinig ako sa iyo na hiwalay ng babaeng yun. Natatawang sambit ang nobyo. Masayang nag-celebrate ang dalawa, ngunit lumipas ang ilang linggo, wala pa ring nagbabago sa kanilang negosyo. Natawagan mo na ba yung business partner natin? Kunot noon tanong ni Selena. Hindi ko siya matawagan. Hindi rin siya nagre-reply sa mga messages ko. Baka busy siya. Antay na lamang muna natin. Kabadong sambit ni Carlo. Napabuntong hininga sa Selena. Ay, ang tagal nung last na lumabas tayo. Wala na rin tayo makain at pinagtatawalan ako dahil sa mga gamit ko. Alam mo sabi sa akin ng kaibigan ko nung nakaraan? At sabi sa akin, bumagsak na ako dahil halos lahat ng mamahaling gamit ko wala na. Grabe yung hiya ko. Malakas sa pagrereklamo ng dalaga. Agad namang nilapitan ni Carlo ang kinakasama at nilambing hanggang sa kumalma ito. Magtiis ka muna ngayon dahil once na umangat ang negosyo natin, sila nang mapapaya sa uli. Lahat mabibili mo. Lilipat na rin tayo sa isang mansyon na hindi katulad dito sa mabaong lugar na ito. Mayabang nasabi ng lalaki. Napangisi sa Selena at agad na tumango sa nobyo. Naging totoo naman ang sinabi ni Carlo dahil noong kinausap na sila ng kasama nila sa negosyo ay halos maligo sila sa pera. Bumili sila ng mga mamahaling kagamitan, magarbong bahay at lupa. Akala nga ng dalawa ay tuloy-tuloy ng kanilang pagyaman. Ngunit sa huli, nabawi rin ang lahat sa kanila. Bumagsak agad ang negosyo. Tumakbo ang kanilang kasamahan kasamang natitirang pera. Nabuon sila sa utang at sa huli, bumalik sila sa malit nilang inuupahan.
Hindi matanggap ni Selena ang kinalabasan ng kanyang buhay. Hindi ko na kaya. Ayoko na ng ganitong buhay. Wala kang kwenta. Bakit ba ikaw yung pinili kong makasama at pagkatiwalaan? Dahil kung hindi, baka ang mini grocery ko sa palengke meron pa. Sunod-sunod na pagsigaw ng dalaga. Huwag kang mag-alala, magsisimula tayo ulit. Alam mo naman ang negosyo may ups and downs, di ba? Malungkot na tanong ni Carlo. Umiling-iling si Selena at tinignan ng masama ang nobyo. Ano tayo magsisimula ulit? Baon tayo sa utang. Halos wala na tayong makain. Muling pagsigaw ng nobya. Sinabi ko kasi na maghanap ka muna ng trabaho at ako'y mag-focus din pagtatrabaho sa factory. So sa huli, ginawa mo rin akong kapalit ni Amara na bumubuhay sa'yo? At ano namang mapapala natin sa pagiging tagabuhat at tagabahalot mo sa factory? Magsasalita pa sana si Carlo nang biglang padabog na tumalikod sa Selena para mag-impake ng kanya mga gamit. Saan ka pupunta? Malakas sa tanong ng nobyo. Ayoko maghirap. Kung maghihirap man ako para sa sarili ko, hindi ko hayaan na hilahin mo ako pababa. Tabi, hiyang-hiya na ako sa buhay na meron tayo. Pero mas nahihiya ako na isa ka lamang munting trabahador sa isang factory. Pagtataboy ng sigaw ni Selena. Hindi makapaniwala si Carlo. Ang babaeng halos hindi mawali sa kanyang tabi ay iniwan din siya. Sa huli, patuloy na naghirap ang lalaki sa buhay matapos siyang iniwan ng nobya. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ng lumaki ang negosyo ni Amara. Nagtayo siya ng sariling kumpanya at naging kilala bilang isa sa mga mayayaman na negosyante sa bansa. Hindi naman nawala sa kanyang tabi si Sander at patuloy sa pagsuporta sa kanya. Isang araw, muling nakita ni Sander ang nobya na nakaupo sa isang gilid sa plaza. Kanina pa kitang hinahanap, nandito ka naman pala sa parke. Dito ko nakikita yung kabuuan ng kumpanya ko eh. Hanggang ngayon kasi hindi ako makapaniwala na narating ko mga ito. Sabi ko sa'yo lahat makakamit mo dahil matyaga ka at may maputing puso. Simula nang dumating ka, sunod-sunod na biyaya nang natanggap ko. Wala lang yun. Lahat ng ito nakamit mo gamit ang iyong mga kamay. Sinunod ko lamang mga gusto't utos mo tumulong. Napangiti si Amara at napahalik sa kanyang nobyo. Nasabi ko na bang, mahal na mahal kita? Hindi pa. Pakiulit nga kasi ako araw-araw kong sinasabing mahal kita Natatawang niyakap ni Amara ang nobyo at muling sinabi ang kanyang pagmamahal. Yumakap naman pabalik si Sander at humalik sa ulo ng nobya. Oo nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Ano naman yun? Bumili ako ng bago mong kotse. Ha? Malawak ang ngiti ni Sander na tinuro ang biniling kotse. Napasinghap ng malakas si Amara at hindi makapaniwalang nilingon ng kasama. Kabibili mo lamang sa akin ang mamahalin na bag sa Korea last week. Ngayon naman, magarbong kotse. Hindi lang kotse mo, bumili din ako ng akin. Ayoko na kasing nasisirang itsura mo tuwing umaga dahil sa pagbumotor natin. Nahuli ka rin sa pag-uwi at pagpasok dahil sa pagantay mo sa akin. Kaya ngayon, para hindi ka na nahuli sa pagpasok mo ng opisina, bumili na ako ng kotse mo. Teka nga, saan mo kinuha yung pangbili mo ng mga to? Sa lahat. Halos magkasama tayo araw-araw kaya sigurado na ako na wala kang trabaho. Tinanggihan mo pa nga yung posisyon na gusto kong ibigay sa kumpanya ko. Alam namang madiskarte ako, love. Hindi mo ba nagustuhan ang regalo ko? Nagpakuyot ng paulit-ulit si Sander hanggang sa nakitang ngumiti ang nobya. Umiling-iling na lamang si Amara at nagpasalamat sa kasama. Napansin pa rin ng nobyo ang pagdududa ng babae, kaya hinila muli si Amara sa isang mahigpit na yakap. Hindi yan galing sa nakaw o iligal. Galing lahat yan sa hirap ko, kaya wag kang mag-alala. Kapag minsan wala ako, hindi ba? Siyempre, kakain din ako ng sarili kong pera para maibigay lahat ang nararapat sa'yo. Alam ko naman. Siguro gusto ko lang maging parte ng lahat sa buhay mo. Katulad sa'yo, lahat alam mo sa akin at sa lahat ang parte ka. Baka gusto ko rin na kahit minsan, asahan mo naman din ako. Naku naman ang reyna ng buhay ko. Hindi pwede yun. Ako lalaki kaya dapat mas matatag ako sa'yo. Para kapag napagod ka, wala ka nang iisipin na iba. Kundi magpahinga dahil nandito ako na maasahan mo. Ang swerte ko naman talaga. Kapag kinasal tayo at nagkaroon ng mga anak, marami silang mamanahin. Natawa na lamang si Amara. Masaya niyang sinuri ang bagong sasakyan. Maya't maya naman ay may tumatawag kay Sander habang sinusuri ng nobya ang bagong sasakyan. Sa kauna-unahang beses ay nakita niyang seryoso ang nobyo. Sunod-sunod pang pagsasalita niya ng Ingles.
May mga inuutos pa sa kausap na parang trabahador niya. Parang natural lamang ang lahat kay Sander. Ang duda na nawala ay agad ding bumalik sa isipan ni Amara. Ilang taon na silang magkasintahan ng lalaki, ngunit parang wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa kanya. Kahit nakauwi ng babae sa sariling bahay, hindi pa rin mawala sa kanyang kakaibang kutob na may tinatago si Sander. Sa mga oras na yon, isa-isang bumalik ang mga alaala ni Amara tungkol sa nobyo na mas lalong nagpalalim ng kanyang pagdududa. Ano ba talaga kasi yung tinatago niya? Hindi ganito yung nararamdaman ko kung hindi ka kaduda-duda. Mahinang bulong ni Amara sa kanyang isipan. Bigla namang naisip ni Amara ang pagtataksil sa kanya ni Carlo. Umiling-iling ang babae na para bang inaalis ang masamang imahe sa isipan. May tinatago siya sa akin pero ang pagtaksilan ako. Alam kong hindi magagawa sa akin ni Sander yon. Buong loob na bulong ng babae sa kawalan. Kinabukasan, maagang tumawag si Sander para ipaalam na hindi niya masusundo si Amara. Wala namang problema sa kanya yon dahil meron ng sasakyan na binigay sa kanya ang nobyo. Tinuruan din kasi siya noon ni Sander kung paano magmaneho. Tahimik na nagmamaneho si Amara papunta sa restaurant kung saan niya kikitain ng bagong kliyente na kinukuha siyang supplier. Bigla naman niyang napansin ang nobyo sa isang gilid ng kalsada. Tatawagin na sana niya si Sander nang biglang may lumapit sa kanyang lalaki at yumuko. Pinagbuksan pa siya ng pintuan ng kotse. May driver siya? Akala ko siya lamang ang nagmamaneho. At kaninong sasakyan yun? Hindi naman yun yung kotse na binili niya. Nagtatakang pinanood ni Amara ang magarbong kotse na sinakyan ng nobyo. Napakagat ito ng labi at dali-daling hinugot ang cellphone sa bag para tawagan ng kanyang sekretarya. Hello? Nandiyan ka na ba sa resto? Yes ma'am, may problema po ba? Mahinang tanong ng sekretarya. Pakisabi na hindi ako makakapunta dahil may emergency. Alam mo naman ang terms ko kaya kung walang problema sa kanilang proposal, kunin mo na at sabihin mo na lang na ipapadala ang kontrata bukas. Sige po ma'am, cancel ko na rin po ba lahat ng appointments niyo hanggang mamayang hapon? Pahabol na tanong ng kanyang sekretarya. Yes please, salamat. Pagkababa ng tawag, agad na inikot ni Amara ang manibela ng sasakyan at sinundan ng kotse kung nasa ng nob. Nanlalaki ang mga mata niyang tinignan ng lugar kung saan pumunta si Sander. Isa ito sa mga kilala at pinakamataas na kumpanya na alam niya. Hindi nga lang kilala nagmamay-ari dahil simula nung umusbo ang kumpanya na yon, hindi na nagpakilala ang may-ari. Si Sander bang may-ari? Nauutal na tanong sa kawalan ng babae. Taas noong naglalakad si Sander papasok sa kumpanya. Sa kanyang kilos at kung paano mag-react ang mga empleyado, ay nasigurado ni Amara na siya nga ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Itinabi ng babae ang kotse at tahimik na sinundan papasok sa gusali ang nobyo. Nagmamadaling naglalakad si Amara nang bigla siyang pinigilan ng isang dalaga. Hello ma'am, may appointment po ba kayo? Nakangiting tanong ng dalaga. Ako nga pala si Amara. Ito yung business card ko. Nandito ko para kitain ng aking nobyo. Ano pong pangalan? Muling tanong ng kausap. Sander Santibidad. Namilog ang mga mata ng receptionist. Parehas kasi ang apelyido na nabanggit sa pangalan ng kanyang boss. Nagkakamali po yata kayo ma'am. Wala pong Sander Santibidad dito. Nagtaka naman si Amara, kaya bilang proof na kilala niyang taong hinahanap, ay ipinakita niyang litrato nilang magkasintahan. Nanlaki ang mga mata ng receptionist. May ideya agad na pumasok sa isip niya. Kung okay lang sana, huwag mong ipaalam na nandito ako. Baka masira yung surprise ko eh. Naniwala naman ang receptionist at masayang tumango kay Amara. Itinuro na lamang sa kanya ang papunta sa opisina ni Sander. Hindi makapaniwalang nililibot ng nobya ang lugar hanggang sa napuntang kanyang mga paningin sa opisina ng nobyo. Nakita niyang litrato ng kanyang kasintahan sa opisina. Higit sa lahat, nakita niyang ibang bersyon ng Sander na kilala niya. Bersyon hindi bilang ordinaryong tao, kundi isang elite. Mas lalo siyang nagulat nang mabasang isang pangalan sa nameplate na nakalagay sa lamesa. Anthony Luke Santibidad, CEO.
Napasinghap ang dalaga nang malaman na iba palang pangalan ng kanyang nobyo. Pero mas ikinagulat niyang makita si Kyle Montenegro sa loob ng office, ang unang negosyante na kumuha sa kanya bilang supplier. Nanginig ang buong katawan ni Amara. Pakiramdam niya sa mga oras na yun ay niloko siya ni Sander. Hindi na nag-antay ng oras si Amara at agad na umalis sa lugar. Matapos naman ang pag-uusap ng magkaibigan na sina Kyle at Sander, ay lumabas ang lalaki para dalawin ang kanyang nobya. Pinigilan naman agad siya ng receptionist. Sir! Sir! Mr. Santibidad! What is it? Nagkita po ba kayo ni Ma'am Amara? Baka po kasi nawala siya papunta sa office niyo. Amara? Ito po yung business card na iniwan sa akin. Sinabi niya kasing nobya niyo po siya kaya pinapasok ko. Kabadong sambit ng kausap. Nagpasalamat si Sander at agad na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Binadali niyang driver para bilisan ang pagmamaneho. Pagdating sa kumpanya ni Amara ay wala siya doon, kaya naman dumiretso ng binata sa bahay ng nobya. Kabadong pumasok sa bahay si Sander. Pagpasok niya ay nakita niyang kasintahan na tulala habang nakaupo sa sofa. Love. Punong-puno ang galit sa mga mata ni Amara na nilingon ng nobyo. Isa ka palang bilyonaryo. Okay na sana yan. Wala lamang yun sa akin at baka may rason ka kung bakit mo tinatago sa akin. Pero pinaniwala sa akin lahat ang nakamit ko'y dahil sa hirap at tiyaga ko. Yun ang masakit eh. Pakiramdam ko pinaglaruan mo ko, Sander. Ikaw palang dahilan ng lahat. Kakilala mo pala si Kyle Montenegro. Love, hindi naman sa ganun. Wala akong ginawa kundi banggitin ang negosyo mo kay Kyle nung naghahanap siya ng supplier. Siya mismo yung tumingin sa mga produkto mo at nagpas siya. At ang mga iba mong nakakamit, hindi ako may gawa nun, ikaw pa rin. Nagbigay lamang ako ng oportunidad. Pero ang nagbigay ng magandang resulta, ikaw yun. Umiling-iling si Amara. Kitang-kitang pagkadismaya sa kanyang mukha. Proud na proud pa ako sa sarili ko na nakayanan ko lahat ng hirap para makamit ang kung anong meron sa akin ngayon. Pero hindi pala. Hindi ko pinaghirapan ang lahat ng ito, kundi binigay mo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko binigay ang lahat ng ito kundi tumulong lamang ako dahil mahal kita. Mahal? Isa kang bilyonaryo at ako'y dating nagtitinda sa palengke. Sige nga, ipaliwanag mo kung paano ka nagkagusto sa akin. Hindi nakapagsalita si Sander. Hindi niya alam kung saan magsisimula dahil sa sobrang pagkataranta at takot. Hindi mo rin sasabihin? Nakita lamang kita isang beses. Na-curious. Kinilala sa malayo habang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na lapitan ka. Hindi ko alam kung dapat ba kitang paniwalaan. Niloko mo ako, Sander. At isa pa, hindi totoong Sander ang pangalan mo. Ikaw si Anthony Santibidad. Pinaglaruan mo lang ako, Sander. O Anthony. Noah, huwag mong isipin yan, please. Maniwala ka sa akin. Tumulong lamang ako pero ikaw lahat ang dahilan kung bakit nagbunga ng ganito negosyo mo. At isa pa, patawarin mo ko sa paglilihim ko sa'yo ng totoo kong pangalan. Maniwala ka sa akin. Wala akong ibang intensyon doon. Gusto ko muna mapag-isa. Umalis ka na muna. Lumapit si Sander sa nobya at hinawakan ng dalawang kamay. Puno ng takot ang kanyang mga matang tinignan ng babae. Love, please. Napakagatlabi si Sander. Alam niyang hindi maayos ang problema kung ipagpipilitan niya pang mag-usap sila. Kaya naman humalik na lamang siya sa noo ng nobya at tumayo. I'm sorry. And I love you. I really do. Hindi sumagot si Amara at umiwas ng tingin. Napahinga na lamang siya ng malalim noong narinig ang pagsara ng pintuan. Ilang araw ang lumipas, ni minsan ay hindi kinausap ni Amara ang kanyang nobyo. Kahit na pinupuntahan siya nito ay hindi siya kumikibo. Isang araw, naisipan ng babae na dumalaw sa palengke kung saan siya nagsimula. Habang naglilibot si Amara sa lugar at inaalala ang kanyang mga paghihirap, lumapit ang kanyang mga kasamahan sa pagtitinda. Ayon sa mga ito, halos hindi na siya makilala. Malayong-malayo na siya sa dati niyang katauhan. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang bumusita siya rito. Pagbalik naman ni Amara sa kanyang opisina, ay naroon si Sander na may hawak-hawak na bulaklak. Agad niyang naalala ang unang beses siyang binigyan ng nobyo ng magarang bulaklak at patagong napangiti. Samantalang si Sander ay kabadong sinalubong ang nobya. Humalik sa kanyang pisngi at binigay ang bulaklak na binili. Napadaan ako sa dating pinagbibilhan ko ng bulaklak mo at agad kitang naalala.
Ganun ba? Salamat. Ano ginagawa mo dito? Nakaramdam ng pag-asa si Sander nung kinausap siya ng nobya. Dali-dali itong lumapit at muling humingi ng tawad. Love, patawarin mo na ako please. Di ko na ulitin na magtago sa'yo ng mga importanteng bagay tungkol sa akin. Patiwala ka, naghahanap ng supplier si Kyle at nabanggit ko negosyo mo. Ako rin nagulat nung kinuha ka niya sa huli. I'm sorry na, please. Huminga ng malalim si Amara habang nakatitig sa kasama. Dahan-dahan itong ngumiti at tumango. Lumiwanag naman agad ang mukha ni Sander at agad na niyakap ang nobya. Gustong bumawi sa'yo. Ilang araw din ang lumipas na hindi mo ako pinansin. Nalunli kaya ako na sobra. Natawa si Amara na makitang nakanguso ang nobyo at marahang kinurot ang pisngi. Okay, pero kahit Anthony ang real name mo, can I still call you Sander? Yup, kung saan ka komportable. So, paano? Kain tayo sa labas? Naalala mo yung gusto mong masubukan na restaurant? Libre mo? Aba, kailan ko ba hinayaan na magbayad ka? Tumawa si Amara at niyakap na mahigpit ang nobyo. Habang magkayakapan, nangako muli si Sander na hindi na siya magtatago ng kahit anong bagay sa kanya. Talaga ha? Oo, kaya aminin ko na rin sa'yo na ako pala yung kumain ng chocolate mo na hinanap mo last week. Alam ko, ikaw lang naman nakakapasok sa bahay ko, no? Sa kanilang pag-aayos, dinala ni Sander ang nobya sa isang magarbong restaurant na pinipilahan ng lahat. Nakaramdam naman ng pagkasabik si Amara at dali-daling hinila ang nobyo. Masayang pumasok ang magkasintahan sa restaurant habang nagtatawanan ng dalawa na tumitingin ng kahit anong kakainin ay kunot noong pinapanood naman sila ni Selena na isang waitress sa restaurant. Napakuyom na mga kamay ang dalaga nang makitang dating asawa ni Carlo na nakasuot ng magagarbong gamit, pati alahas ay halatang mamahalin. Bakit siya mukhang magandang buhay habang ako naghihirap bilang waitress dito sa restaurant? Hindi makapaniwalang tanong sa sarili ni Selena. Punong-puno ng inggit ang kanya mga matang pinapanood si Amara. Pagka-uwi ni Selena, tinignan niya sa internet ang pangalan ng babae. Hindi niya matanggap ang mga nakikitang balita tungkol kay Amara. Mayaman na siya at may sariling kumpanya. Malakas sa sigaw na Selena sa kawalan. Sa sobrang inggit ang dalaga sa buhay na meron si Amara, ay hindi niya napigilan ng sarili at pinagbabato ang mga gamit sa kanyang inuupahan. Para makumpirma ang kanyang mga nakita sa internet, sinundan niya ng isang buong araw si Amara. Noong nakumpirma niya ang pag-angat ng babaeng binaliit niya sa pagiging tindera, ay dali-dali siyang nag-resign sa pinagtatrabahuhan at pumasok sa kumpanya ni Amara. Sisirain ko lahat ng meron ka. Hindi ako papayag ng isang tindera na katulad mo ay may magandang buhay at hindi ako. Mas karapat dapat ako. Pagkapasok ni Selena, agad niyang sinabi na gusto niyang pumasok sa paggawaan ng mga produkto. Nagrason na lamang siya na gusto niyang matuto kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay sa isang kumpanya. Nabilib ang manager sa kanya kaya pumayag sa pagtrabaho sa factory. Nagpakitang gila sa Selena sa mga katrabaho niya, pero kapag walang tao sa paligid ay kinukuhanan niya ng mga litrato ang mga produkto. Pinapost niya ang mga larawan sa ginawa niyang bagong social media account para manira. Lahat ay kanyang ginawa para lamang masira ang mga produkto na ginagawa sa kumpanya ni Amara. Hindi nagtagal, maraming nakapansin ang post sa Selena at laging napapag-usapan ng mga produkto sa social media. Nanginginig sa galit si Amara nang may makita mga paninira sa kanyang mga produkto at agad na pinatawag ang manager sa factory. Bakit ganito yung mga review online? Ang daming kumakalat na hindi magandang balita tungkol sa mga produkto natin. Ma'am, hindi rin po namin alam. Lahat naman po ng mga produkto ay maayos namin ginagawa at binabalot. Araw-araw doon po namin tinitignan kung expired o may sira. Kinakabahan na sambit ang manager ng factory. Double check everything at tignan mo mga empleyado na hawak mo para masiguradong lahat ay sinusunod ang mga patakaran. Yes, ma'am. Napapahilot na lamang si Amara sa kanyang ulo matapos magpunta sa factory. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga paninira sa kanyang produkto. Mas lalong lumabas ang pagkataranta ng babae nang dumating ang kanyang nobyo. Sander, anong gagawin ko? Halos lahat ng tayo nagagalit dahil sa mga litrato ng Prada ko online.
Kinausap ko yung manager ng factory kanina pero lahat naman daw maayos kaya pati siya nagtataka. Kung minahon ka, madaling mahuli ang taong naninira sa mga produkto mo. May mga tao akong pwedeng mag-imbestiga tungkol dito. Baka kung anong isipin ng mga kasosyo ko. Natatakot ako baka mawala lahat ng pinaghirapan ko. Kaya huminahon ka. Mag-prepare ka at magpatawag ng meeting sa kanila para ipaliwanag ang nangyayari. Huwag ka mag-alala. Naranasan na rin nila ang mga bagay na ganito, kaya maunawaan ka nila. Gusto lamang nila masiguro ay kung paano ka kikilos at ayos ng problema. Tumango-tango si Amara. Hinalikan ni Sander ang ulo ng nobya at niyakap na mahigpit. Magiging maayos din ang lahat. Nandito lang ako sa tabi mo at hindi ko haya na may mangyaring masama sa pinaghirapan mo. Sa isang iglap, lahat ng kaba at takot na nararamdaman ni Amara ay nawala. Hindi niya inakala na sa presensya lamang ng kanyang nobyo ay kakalma siya ng ganito. Pakiramdam niya ay walang mangyayaring masama sa tuwing nandoon si Sander, na ni minsan hindi niya naramdaman kay Carlo. Katulad ng sinabi ng nobyo, nag-prepare ng maayos si Amara at nakipag-usap sa kanyang mga kasosyo. Lahat naman ay pinagkatiwalaan siya kaya walang naging problema. Nakahinga ng konti ang babae matapos ang meeting niya at napasandal ng ulo sa upuan. I feel so safe and secure. Tama nga sinabi ng mga kasamahan ko sa palengke. Sa tamang tao, ang isang totoong pagmamahal ay magkakaroon ng seguridad sa lahat. Mahinahong napabulong sa kawanan si Amara at napangiti. Sa mga oras na yon ay nakapagpasya siyang harapin na muli ang dating asawa para tuluyang makipaghiwalay. Matapos tong problema, kakausapin ko na si Carlo para maanalang aming kasal. Muling sambit ng babae sa kawalan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay dumating na si Sander sa kumpanya ni Amara kasamang mga empleyado. Hindi na sila naghintay ng utos at agad na ginawa ang dapat gawin. Ilang araw na nakalipas, nakuha na lahat ng ebidensya ng paninira sa mga produkto. Kumpirmahin ko sino yung may-ari ng account at hanapin ko saan nagagali ang mga litrato ng produkto ko. Tumango ang lahat ng mga empleyadong nasa opisina ni Amara. Ilang oras na lumipas, muling nagtipon ang lahat dahil sa bagong nadiskubre ng isang nag-iimbestiga. Ma'am, napansin din po namin sa isang litrato. Di sinasadya makuha na ng reflection ang kumuha ng litrato. Seryosong pagpapaalam ng empleyado. Kunot noong lumapit si Amara at sinuri ang litrato. Nanlaki ang kanyang mga mata at dali-daling kinalkal sa kanyang lamesa ang mga litrato ng bawat team sa kumpanya niya. Noong nahanap niya ang litrato ng mga tauhan niya sa loob ng factory, ay napasinghap siya ng malakas. Uniform to sa factory ko. Napakagat ng labi si Amara at agad na inutos na suriin ang CCTV sa factory. Mabilis na kumilos sa mga empleyado para alamin kung sinong may kagagawan. Sa mga tauhan naman ni Sander ay nagpasalamat si Amara sa kanilang tulong. Masayang nagpaalam ang mga tao ng nobyo at umalis sa opisina ng babae. Malungkot na napangiti si Amara kay Sander nung sila na ang naiwan sa opisina. Oh, bakit ang lungkot ang ngiti mo? Hindi ka ba masaya na mahuhuli na naninira? Pinapahirapan ko ba masyado mga empleyado ko para siraan nila ng ganito mga produktong bumubuhay sa kumpanya? Bakit naman ganyan agad ang naiisip mo? Nagsimula ka sa palengke. Araw-araw kami nakakasalamuhan na iba't ibang klaseng tao. Kaya dapat alam mo na kahit anong kabaitan at tulong na ibinibigay mo. Ang mga taong hindi marunong makontento sa buhay ay gagawa ng ganitong bagay. Tama ka. Gagawa ng mali sa'yo ang mga taong hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Kung ganoon, patingin nga ako na masayang ngiti ng lovely ko. Nagkakalinya na ang noo mo ng napakagandang nobya ko dahil sa stress. Malawak na napangiti si Amara at niyakap na mahigpit ang kanyang nobyo. Isa ka talagang anghel na pinadala sa akin ng langit. Teka, linya ko yan ha. Sus, kunwari ka pa. Alam ko namang kinikilig ka na dyan dahil tinanggap ko mga linya mong corny. Masayang nagtawa na ng magkasintahan. Niyaya namang kumain ni Sander sa labas si Amara para tuluyang kumalma ang nobya. Matapos silang kumain, mag-isang bumalik sa kumpanya si Amara dahil kailangan na ring bumalik ng nobyo sa sariling negosyo. Huminga ng malalim ang babae bago pinatawag ang manager ng factory at ang kanyang mga empleyadong nag-iimbestiga. Ano balita? Nahanap niyo ba kung sino yung naninira sa produkto natin?
Ma'am, ito po lahat ng litrato na nakuha namin sa CCTV at ang resume ng empleyado. Mahinang sabi ng isang tauhan ni Amara. Seryosong sinuri lahat ni Amara ang binigay na ebidensya sa kanya. Pagkatingin niya sa resume ng naninira, hindi niya mapigilang mapaisip na parang kilala niya ang empleyado na yon. Si Lina Cruz. Bakit parang kilala ko to? Isa po siya sa mga bagong pasok ng last hiring ma'am. Seryosong sambit ang manager. Ipatawag niyo siya dito sa opisina ko. Siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. Hindi na nag-aksaya ng oras sa mga empleyado at agad na kinuha sa Salina sa factory. Kahit anong protesta ng dalaga ay hindi siya pinakinggan. Pilit siyang pinunta sa opisina ni Amara. Pagkaharap ng dalawa, dahan-dahang sinuri ni Amara ang dalaga hanggang sa naalala niya kung sino ito. Teka nga, kilala kita. Ikaw ang babae ni Carlo. Inutos ba to sa'yo na lalaking yun kaya nagawa mo sirain ng mga produkto ko? Napangisa si Selena at matapang na nilingon si Amara. Anong paki ko kay Carlo? Matagal ko na siyang iniwan. Puno ng yabang pero wala namang satsat. Kaya ayun, naging tagabuhat at tagabalot na lamang siya ngayon. Malakas sa sigaw ng dalaga. Hindi ko maintindihan. Kung hindi pala inutos sa'yo ni Carlo na gawin to, bakit ka naninira? As far as I know, wala akong ginawang mali sa'yo. Ikaw pa nga tong may nagawa sa akin. Bakit ikaw ang umasenso, samantalang ako hindi? Bakit ang saya-saya mo sa buhay mo at bakit ako hindi? Ang unfair. Dapat ang buhay na mayroon kay buhay ko! Naluluhang pagpapaliwanag ni Selena. Hindi ko na kasalanan yun, Selena. Naghirap ako, nagsipag at hindi sumuko. Kaya hindi ko kasalanan kung bakit andito ako sa estado ko ngayon at habang kayo ni Carlo ay bumagsak ng tuluyan. Magsasalita pa sana si Selena nang inunahan ito ni Amara. Hindi ko na gustong marinig ang ano pang sasabihin mo. Kunin niyo na to at dalhin sa presinto. Sa huli, nakasuhan at nakulong si Selena. Tuluyan ang nakahinga ng maluwag si Amara matapos ang isang problema. Pagka-uwi niya sa kanyang bahay ay ramdam na ramdam niya ang pagod at hindi na malaya na nakatulog na siya sa sofa. Nagising na lamang si Amara noong naramdaman niyang may nakahawak sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang nobyo na buhat-buhat siya. Ginising mo na lamang sana ako, alam kong pagod ka rin sa trabaho. Para ano, may istorbo pang pagpapahinga mo. Hindi na, kayang-kaya kitang buhatin kahit sa pagtanda. Habang buhay na tayo magkasama? Aba, bakit ayaw mo? Natatawang umiling-iling si Amara at sumiksik sa katawan ng nobyo habang buhat-buhat pa rin siya nito. Siyempre, gustong-gusto ko yun. Napangisi si Sander at hinalikan sa noo ang nobya. Pagpasok sa kwarto, dahan-dahan niyang inilapag sa kama si Amara. Magsasalita na sanang babae nang biglang may inabot na isang papel ang nobyo. Ano to? Naisip ko kasi na dahil magkasintahan tayo, di lang ikaw ang tina-target at baka ako kaya pinatingin ko mga factory ko. Nakita ko yung resume ni Carlo. Siya yung asawa mo, hindi ba? Ex, okay. Dating asawa, maghiwalay na kami hindi nga lang sa papel. Hindi napigilang matawa ni Amara. Bagay na bagay sila ng nobya niya. Parehas ng gawain. Anong ibig mo sabihin? Pinaliwanag ni Amara ang nangyari nung nahuli ang naninira sa kanyang mga produkto. Napasinghap naman si Sander at hindi makapaniwala. Sa tingin mo, pinalak nila to? Hindi. Base sa kwento ni Selena, mukhang naghiwalay na sila. Pero mas maganda na masigurado tayo. Pwede ba akong pumunta sa kumpanya mo bukas? Bakit kailangan mo pa magpaalam? Pumunta kung kailan mo gusto at bukas mo na problemahin yan. Tulog ka na. Aalis ka din agad? Tinignan lang kita para makakuha ng lakas. Dito ka na matulog. Ayoko at baka hindi ako makapagpigil. Pareho pa tayong hindi makakapasok bukas. Humagikik sa tuwa si Amara at hinila pahiga sa kamang nobyo. Wala na lamang nagawa si Sander dahil gusto rin naman niya ang pagsasama nila ng nobya. Kinabukasan, sabay na pumunta sa kumpanyang magkasintahan. Hinatid naman ni Sander ang kasama sa factory bago pumunta sa kanyang opisina. Kasama ni Amara ang sekretarya ng nobyo sa factory. Masayang sinusuri niya ang kumpanya ng nobyo na ngayon niya lamang nakita na maayos. Tahimik na nakikinig ang babae sa sekretarya sa lahat ng paliwanag tungkol sa kumpanya ni Sander.
Samantalang sa isang gilid, naroon si Carlo na patagong sinisilayan ang babaeng iniwan. Ang ganda mo na ngayon. Mukhang umasenso ka na sa buhay. Lagi kong sinasabi na wala kang kwenta. Pero totoo, ako yung walang silbi. Malungkot na bulong ni Carlo sa kanyang sarili. Nakayukong naglakad paalis si Carlo. Napansin naman siya ni Amara at sinundan. Tahimik na pinanood ng babae ang dating asawa na naghihirap sa pagbubuhat ng mga produkto. Akala nga niya makakaramdam pa siya ng galit, ngunit ni isang emosyon ay wala siyang naramdaman. Matapos magtrabaho ni Carlo at pauwi na sana, napansin niya si Amara sa hindi kalayuan na nakatayo. Napatigil siya sa paglalakad. Iniisip kung lalapit ba siya o iiwas. Sa lalim ng kanyang pag-iisip, hindi na niya napansin na nasa harapan na niya si Amara. Pwede ba tayo mag-usap? Pagkatingin ni Carlo sa dating asawa ng mas malapit, mas lalo niyang nakitang pagbabago kay Amara. Hindi lamang sa pag-aayos at suot, kundi sa kakaibang aura. Mas lalong nakaramdam ng pagsisisi ang lalaki at nanliit sa sarili. Carlo, mag-usap tayo. Wala naman na yata tayong dapat pag-usapan. Nauutal na sambit ng lalaki. Alam mong may dapat tayong tapusin. Parang pinipiga ang puso ni Carlo sa kanyang narinig. Tumango na lamang siya at sinundan ng dating asawa patungo sa isang kainan. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Amara at agad na iniabot ang annulment papers. Para matapos ang lahat, Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Pinagsisisihan ko lahat. Maniwala ka sa akin. nanginginig ang boses si Carlo. Tapos na lahat. Pirmahan mo na para makaalis na ako. Patawarin mo ko, Amara. Nagmamakaawa ko sa'yo. Maniwala ka, nagsisisi na ako. Kinarma na ako sa mga ginawa ko sa'yo. Paulit-ulit na pagmamakaawa ni Carlo. Natigilan na lamang ang lalaki sa pagmamakaawa nang makitang malamig na ekspresyon ng dating asawa. Magsasalita pa sana ito nang biglang nakitang pumasok sa kainan ang kanyang boss, si Sander. Babatiin na sana niya si Sander nang biglang humalik ito sa pisngi ni Amara. Napakuyom ang kanya mga kamao at napayuko. Mas lalong nanliliit sa sarili. Carlo, may lakad pa kasi kami. Pwede bang pirmahan mo na para matapos ang lahat na meron sa ating dalawa? Napakagat ng labi si Carlo. Wala na siya nagawa kundi pirmahan ang annulment papers. Agad namang umalis ang magkasintahan sa kainan habang si Carlo ay naiwan na mag-isa. Pumagulgol sa pag-iyak ang lalaki at tinanggap na huli na ang lahat. Lumipas ang ilang linggo, tuluyan ang bumalik ang katahimikan sa relasyon nila Sander at Amara. Isang hapon, tumawag ang lalaki sa kanyang nobya. Anong meron at napatawag ka? Isa lamang kitang yayain na kumain dito sa bahay. Naalala mo nun? Lagi mo akong pinagluluto kapag may oras tayo. Ngayon, ako naman. Totoo ba? Siyempre gusto ko no. Anong oras? After ng trabaho mo, text mo ko kapag tapos ka na at ipapasundo kita. Okay, excited na ako. Natatawang nagpaalam si Sander. Maaga namang umalis sa opisina si Amara para mag-ayos. Iyon kasi ang kauna-unahang ipapakita ng nobyo ang tinitirahan. Gusto niyang maging presentable kung sakaling makikilala niya ang magulang ni Sander. Napaawang na lamang ang mga bibig ni Amara nang makita ang mansyon ng nobyo. Nabalitaan niya sa driver na bahay pa yon ng mga lolo at lola ni Sander na naipasa sa kanya. Kabadong pumasok sa mansyon ng babae nang biglang namatay ang mga ilaw. Ma'am, dito po tayo, gagabayan ko po kayo. Magalang na sambit ng isang babae. Tumango si Amara at sumunod sa gumagabay sa kanya. Noong bumalik ang liwanag sa mansyon, ay namangha siya sa ganda ng disenyo ng kanilang garden. Parang isang pantasya ang kanya nakikita na nababasa lamang sa mga libro. Agad namang namasa ang kanyang mga mata nang makita si Sander sa isang gilid na nakangiti sa kanya. Hello, love. Halika rito. Kain na tayo. Ano to? Inayos mo ba to para sa dinner natin or talagang ganito yung disenyo ng garden nyo? Ginawa to ni Papa nun para kay Mama. Kaya ngayon, gusto ko namang ipunta ka rito. Ang ganda. Thank you. Dinala mo pa talaga ako sa mahalagang lugar na ito. Dahil importante ka sa akin. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Amar. Sobrang bilis pa ng tibok ng kanyang puso
at hindi maintindihan kung bakit. Matapos silang kumain, huminga ng malalim si Sander at kinuha ang kamay ng nobya. Marahan niyang hinila ito sa gilid ng kanilang pinagkainan at lumuhod sa harapan. Napasinghap ng malakas si Amara. Isa-isang nagsibagsakan ng kanyang mga luha. Una pa lang kita nakita, may kakaiba na akong emisyon na naramdaman. Nung tumagal, lumalim to ng lumalim. Hanggang sa na-realize kong mahal na pala kita. Hindi nga ako naniniwala noon kapag nagkukwento sila papa at mama na nahulog daw sila sa unang tingin. Pero ngayon, yun din yung nangyari sa akin. Sa unang tingin, naging sigurado ako na ikaw lamang ang babaeng gusto ko makasama hanggang pagtanda. Mahal na mahal kita, Amara. Will you marry me? Humagulgol sa pag-iyak si Amar at pilit na ikinakalman sarili para makapagsalita, ngunit hindi niya yun magawa, kaya tumango na lamang siya. Sinuot ni Sander ang singsing sa daliri ng nobya at hinalikan ng kamay bago tumayo para yakapin ang mapapangasawa. Noong kumalma naman na si Amara ay inaya siya ni Sander na pumunta sa isa pang importanteng lugar. Andun yung pinaka-special na taong gusto ko ring makilala mo. Sino naman? Ngumiti lamang si Sander at hinila na paalis ang nobya. Pumunta sila sa isang nursing home kung nasa ng ama ng lalaki na may Alzheimer disease. Lumapit si Sander sa matandang lalaki, nakaupo habang si Amara ay hindi makapaniwalang nakatingin sa matanda. Papa, nandito na po ako. Kasama ko po yung mapapangasawa ko. Kilala niyo siya, hindi ba? Lagi mo siyang kinukwento sa akin. Ngayon, nandito na po siya. Naluluhan lumuhod sa harapan ng matandang lalaki sa Amara. Marahan na hinawakan ng mga kamay ng matanda at tiningala. Naaalala niyo po ba ako? Walang emosyong nilingon ng matanda ang babae. Nang napansin ni Amara yon, hindi kinuha niyang panyo na matagal niya nang pinapahalagahan at inabot sa ama ng nobyo. Nalaki naman ang mga mata ng matanda. Marahan na hinawakan ang pisngi ni Amara. Hindi ka na ba umiiyak ngayon? Okay ka na ba? Nag-aalalang pagtanong ng matanda. Humagulgol sa pag-iyak si Amara at tumango-tango. Opo, okay na po ako. Napakita ko po sa kanya na kaya kong umangat nang wala siya. Na kaya kong maging masaya matapos ang sakit na iniwan niya. Isa-isang pagkwento ni Amara. Tumawa ang matanda at tinapik-tapik ang ulo ng babae. Malawak ang ngiting nilingon ni Amara ang nobyo na nakangiti rin sa kanya pabalik. Lumipas ang ilang oras, nakatulog ng matanda. Nilapitan naman ni Sander ang mapapangasawa at inakbayan. Matagal ka niya naikwento sa akin. Isang babaeng luhan sa isang gilid pero nung nagkausap daw kayo, di ka raw umiyak lang ng umiyak. Kundi pinakita mo sa kanya ang determinasyon mong bumangon. Ang mga mata mo raw ay hindi niya malimutan dahil parang katulad ng kay mama. Nung narinig kong kwentong yun, na-curious ako sa'yo. Kaya pinuntahan kita sa palengke. Nahanap kita. Nandun lamang ako sa malayo. Pinapanood ka. Tama nga si Papa. Mga mata mo na malungkot pero matapang na. Tinitiangla pa rin ang hinaharap. Hindi ko inakala na mahuhulog ako sa'yo na sobra nung nagkakilala na tayo. Parang pinagtadhana tayo ng papa mo. Ngayon lahat ay malinaw na sa akin. Bakit ngayon mo lang nasabi sa akin to? Alam ko nag-usap na tayo tungkol sa mga lihim-lihim. Pero ayun nga, nagkasakit si Papa. Kung kinukwento mo naman siya sa akin ay puno ng paghanga kaya ayoko makita mong kalagayan niyang ito. Muling nilingon ni Amara matanda. Marahan na hinaplos ang pisngi at mahigpit na hinawakan ng mga kamay. Kapag kinasal tayo, pwede ba natin siyang iuwi? Ako mag-aalaga sa kanya. Mag-hire na lamang tayo ng mga private nurse and doctor. Para kapag naging busy ako, meron pa rin mag-aalaga sa kanya. Pinagtadhana nga talaga tayo. Dahil yan sanang gusto ko ipaalam sa'yo kapag nag-propose na ako. Alagaan natin siya na magkasama. Kung hindi kay papa mo, at baka hindi tayo nagkakilala. Tama ka. At siya na lamang natitirang kadugo ko. Kaya gusto kong alagaan siya habang pwede pa. Tumango si Amara at masayang niyakap ang mapapangasawa. Lumipas ang ilang buwan. Sinimula naman ang asikasuhin ng dalawa ang kanilang kasal. Kahit mga kilalang negosyante ang dalawa, ay mas pinili pa rin nila ang isang simple na kasal. Lahat ng mga importanteng tao sa kanilang buhay ay naroon. Matapos naman silang ikasal, ay lumipat na si Amara at ibinenta ang kanyang bahay. Abala man ang mag-asawa sa kanilang mga negosyo, ngunit lagi silang gumagawa ng paraan
para maalagaan ang matanda. Sa kabila ng kanilang kasiyahan, ay napalitan naman ito agad ng kalungkutan. Isang taon matapos silang ikasal, ay tuluyan ng namaalam ang matanda. Pero hindi nalungkot ang mag-asawa. Dahil sa mga huling oras sa matanda, ay naalala niya ang dalawa at nakapagpaalam ng maayos. Sabi nga nila, kapag may nawawala ay may dumarating. Pagkawala ng matanda, nabiyayaan naman ang mag-asawa ng isang sanggol na pinangalan din nila sa namayapang ama. At dito na rin, nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan nila Sander at Amara. Salamat sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!